Values Education 8, Quarter 4, Learning Competency 4C, nakikibahagi sa pagtupad sa mga gampanin ng kinabibilangang relihiyon o paniniwala. Ngayon, magsasagawa tayo ng isang performance task kung saan may papakita ninyo kung paano ninyo isinasabuhay ang inyong pananampalataya. Hindi lang natin pinag-uusapan ng relihiyon, gagawin natin ito sa totoong buhay. Balikan muna natin ang limang haligi ng Islam. Shahada o ang paniniwala at pagpapahayag na walang ibang Diyos kundi si Allah. Sala, pananalangin ng 5 beses sa isang araw. Zakat, pagbibigay sa nangangailangan bilang bahagi ng pananampalataya. Saum, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan bilang disiplina at pagtitiis. At Hajj, paglalakbay sa Mecca, 1 beses sa buhay kung may kakayahan. Ang bawat haligi ay hindi lang ritual, kundi tungkulin at gampanin na humuhubog sa disiplina, kabutihan at pananampalataya ng isang Muslim. Ngayon, tingnan naman natin ang Kristyanismo at ang dalawang pangunahing aral ng pananampalataya. Sa Kristyanismo, dalawa ang pangunahing utos na bumabalot sa lahat ng gawain ng isang Kristiyano: ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso at ang pagmamahal sa kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Ang mga utos na ito ay hindi lang paniniwala. Ang tunay na Kristiyano ay isinasabuhay ang pagmamahal sa Diyos at kapwa sa pang-araw-araw na buhay. Ngayon, ipapakita ko ang inyong performance task kung saan kayo mismo ang magpapakita kung paano ninyo isinasabuhay ang inyong pananampalataya. Pagtupad sa mga gampanin ng relihiyong kinabibilangan. Kung ikaw ay isang Muslim, ilahad ang mga bagay na ginagawa o gagawin mo para tupdin ang limang haligi ng Islam na posible sa iyo sa ngayon. Ipaliwanag kung bakit mahalaga ang bawat gawain sa iyo bilang Muslim. Para naman sa mga Kristiyano, ilahad ang 3 bagay na ginagawa o handa mong gawin upang ipakita ang pagmamahal sa Diyos. Ilahad ang 3 bagay na ginagawa o gagawin mo upang ipakita ang pagmamahal sa kapwa. Ipaliwanag kung bakit mahalaga ang bawat gawain. Pumili ng isa sa mga paraan upang ilahad ang iyong sagot. Maaaring tula, awit, talumpati, poster, o infographics o brochure. Karagdagang puntos, maaaring humingi ng pirma ng elder o preacher ng iyong relihiyon bilang patunay na handa kayong isabuhay ang gampanin ng pananampalataya. Ang layunin natin dito ay ipakita na ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala. Ito ay isinasabuhay sa gawa, nagiging inspirasyon, nagbibigay pag-asa, at nagtuturo ng karunungan sa sarili at sa iba. Narito ang mga pamantayan na gagamitin para sa pagmamarka ng inyong gawain. Una ay nilalaman at kawastuhan, na ipakita ang mga gampanin ng relihiyon ng tama at malinaw ang paliwanag kung bakit mahalaga ito sa pananampalataya. 5 puntos. Pagkamalikhain at presentasyon, na ipakita sa malikhaing paraan tulad ng tula, kanta, talumpati, poster at brochure, at malinaw para sa mga tagapanood at tagapakinig. 5 puntos. Kaugnayan at pagninilay, ang ginawa ay may kaugnayan sa tunay na gawain ng pananampalataya at nagpapakita ng malalim na pagninilay sa kahalagahan nito. 5 puntos. Ikaapat, organisasyon at estruktura. Ang output ay maayos ang pagkakasunod-sunod, malinaw ang daloy ng ideya, at madaling sundan ng mga tagapanood at tagapakinig. 5 puntos. At para sa karagdagang puntos, may pangalan at lagda ng elder o preacher bilang patunay na handa ninyong isabuhay ang gampanin. 3 puntos. Ang kabuuan ay 23 puntos. Sa pagtatapos ng ating aralin sa linggong ito, nais kong baunin ninyo ang salita ng Diyos na mula sa Mateo 5:16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin para sa linggong ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!